Halina tayo po't panoorin ang mga aral at mensahe ng makabagong panahong katuruan. Mga katuruan at aral na nagmula pa sa lumang kaba ng tipan. Mga katuruan, mga hula, mga mensaheng matagal na kinalimutan at sa ngayon na tayo ay nasa dulo na ng huling panahon ay muling binuhay ang salita, ang diwa na dala ng mensahero na siyang galing sa dulong silangan. Mga kaalaman na libo-libong taon na ang nakalipas at ngayon ay muli na namang matutunghayan dala ng mga mensaheng ito. Ihanda ang ating mga sarili, buksan ang ating diwa, pansinin at timbangin ang mga katuruan, bigyan din ang mga aral na matututuhan. Mga aral at mga katotohanan na siya magpapalaya sa ating nakaraan. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. But you, Daniel, roll up and seal the words of the scroll until the time of the end. Isang masayang pagbati mula sa Ophirian Heritage Conservatory. Sa pagpapatuloy ng Mark of the Beast series, gusto ko munang ibigay sa inyo ang mga verses na ito mula sa Book of Daniel. Daniel chapter 12, verse 3 to 4, and verses 9 to 10. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. But you, Daniel, roll up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge. I heard, but I did not understand. So I asked, my master, what will the outcome of all this be? He replied, go your way, Daniel, because the words are rolled up and sealed until the time of the end. Many will be purified, made spotless and refined, but the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand. As for you, go your way till the end. You will rest, and then at the end of the days, you will rise to receive your allotted inheritance. Tagalog. Yung mga madudunong na gumabay sa marami tungo sa katwiran ay magniningning na parang mga bituin sa kalangitan magpakailanman. Marami ang magpaparoon at parito para sa kaalaman. Ngunit ikaw, Daniel, sarhan mo ang mga salita na nasusulat sa scroll hanggang sa panahon ng katapusan. Sinabi ni Daniel, pinakinggan ko, ngunit hindi ko naunawaan. Kaya't ako'y nagtanong, Panginoon, ano ang kahihinatnan ng lahat ng ito? Siya ay sumagot, humayo ka, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nakapidid at selyado hanggang sa panahon ng katapusan. Marami ang magiging dalisay at walang bahid, ngunit ang masasama ay magpapatuloy sa kanilang kasamaan. Walang sino man sa kanila ang makakaunawa, ngunit ang mga madudunong ay makakaunawa. Para sa iyo, Daniel, humayo ka. Ikaw ay mamamahinga
At sa pagdating ng katapusan, babangon ka upang tanggapin ang iyong bahagi sa pamanang lahi. Ang mga nailabas na namin noon ay bahagi at may kaugnayang mga impormasyon na nakasara mula sa panahon ni Prophet Daniel. Ngunit ayon sa nasusulat, tanging ang mga marurunong mag-isip ang makakaunawa. Maraming nag-comment na hindi raw nila maunawaan ang aming mga sinasabi sa video series na ito. Straight na sagot, sapagkat doktrina ang laman ng inyong mga isip at diwa at hindi kayo marunong sumunod ng instruction. Sinabi na namin na kailangan nyong magsimula sa Creation Series, Babylon Series, World Territory Series, Rizal Series, 2 Witnesses Series. Ang mga link ay inilagay namin sa description sa ibaba lamang nitong video. Kailangan nyong unawain at tanggapin ang mga katotohanang inihayag namin sa mga series na yan para maunawaan nyo ang Book of Revelation, lalo na itong tungkol sa Mark of the Beast. Sa mga nagtatanong kung sino ang 7 ulo ng dragon, ipagpaumanhin nyo po, hindi ko na po pwedeng pangalanan dito. Panoorin nyo ang 2 Witnesses at ang Rizal Series. Doon nyo malalaman ang 7 bansa na ulo ng dragon. Ang videong ito ay part 3 ng Mark of the Beast. Sa sinundang video, ipinakita namin ang relasyon ng dragon, first beast, at second beast ng Revelation 13. Yan ang dudugtungan natin ngayon. Sa pagpapatuloy, marami pa tayong dapat linawin tungkol sa unang beast o hayop na sinasabi dito sa Revelation chapter 13 upang maunawaan ang tunay na Mark of the Beast. Unahin natin ang mga timetable or major milestones na ipinapakita sa vision ni John. Pansinin nyo itong mabuti. Revelation chapter 17 verse 8. The beast which you saw once was, now is not, yet will come up out of the abyss. The inhabitants of the earth, whose names have not been written in the book of life from the creation of the world, will be astonished when they see the beast, because it once was, now is not, and yet will come. 3 panahon or milestone ang sinasabi ni John. Once was, now is not, yet will come. Isa-isahin natin. Once was. Ito ang panahon mula sa pagkakawasak ng Old Babylon at pagkakatatag ng mga bansa sa Europe. In short, relocation of Babylonian civilizations. Dito nabuo ang beast na binigyan ng dragon ng authority. Ang isang ulo ng dragon ay ang Italy, kung saan naroroon ang Roman Empire. Ngayon, ano yung sunod na panahon? Now is not. Ito ang panahon kung kailan binigay ang vision kay John sa pagitan ng 50 to 100 AD. Ang isang ulo ng beast, ang Roman Empire, ay nagkaroon ng malubhang sugat at kinailangang magpagaling. Kaya ang sabi kay John, now is not, meaning sa panahong ibinigay ang vision, ang beast ay inactive kasi nagpapagaling ng kanyang malubhang sugat. Ano ang malubhang sugat ng isang ulo nitong beast? Una, nasunog ang Roma. Sinundan yan ng pagkamatay ni Emperor Nero. Then, nagkaroon sila ng civil war dahil sa agawan ng trono. Muntik nang malusaw ang Roman Empire. Yan ang malubhang sugat kung kaya nang hina ang beast. Ngunit, ang sabi sa Revelation, ang beast ay nakarecover, gumaling ang sugat, at ito ay ikinamangha ng buong mundo. Kailan ito naganap? Ito ay naganap sa panahon ng pamumuno ni Vespasian. Nakarecover at lalong lumakas ang Roma. Nahigitan pa nito ang former glory noong buhay pa si Nero at ang mga naunang pinuno.
Ngayon, sa pamumuno ni Vespasian, isinakatuparan ng Roman Empire ang Siege of Jerusalem noong 70 AD. Kinontrol din ni Vespasian ang England, kung kaya hanggang ngayon, ang London ay nananatiling isang virtual Roman enclave. London Corporation is the nucleus of Great Britain. Ang London, ang think tank, ang utak na nagpapagalaw sa realm of dominion ni Her Majesty. Mula sa England, sumibol ang pangwalo, pangsyam at pangsampung sungay ng beast. 3 heads of state ang sumibol at pinamunuan nito ang Amerika, Australia at sa pamamagitan ng Balfour Declaration, nilikha nila ang modern-day Israel na umagaw sa lupain ni Jacob. Sa makatuwid, ang nagtatag ng Amerika, Australia at Israel ay ang England, the Great Britain. At ano ang nucleus ng England? London, the virtual enclave of the Roman Empire. Hindi nyo yan mauunawaan kung hindi nyo panunuorin ang World Territories Series. Yan ang malalim na nakapaloob sa Revelation chapter 17 verse 8. Basahin ko ulit. The beast which you saw once was, now is not, yet will come up out of the abyss. The beast is an alliance of kings and nations na nagpahirap at nagpapahirap sa chosen holy people. Revelation chapter 17 verse 9 to 11. This calls for a mind with wisdom. The 7 heads are 7 hills on which the woman sits. They are also 7 kings. 5 have fallen. 1 is, the other has not yet come. But when he does come, he must remain for only a little while. The beast who once was and now is not is an 8th king. He belongs to the 7 and is going to his destruction. Pansinin ang mga naka-highlight. Ang 7 heads ay kings. Mismong ang beast ay ang pangwalong king. E ano naman ang 10 horns or sungay? Verse 12, the 10 horns you saw are 10 kings who have not yet received a kingdom, but who for 1 hour will receive authority as kings along with the beast. They have one purpose and will give their power and authority to the beast. Recap ko ulit. Verse 9 and 10. Ang 7 heads ay 7 kings. Ang beast ay king. Sa verse 12, ang 10 horns ay 10 kings. Maliwanag. Ang head, horn, at beast ay lahat mga kings ang kahulugan. Sa modernong pananalita, mga heads of state, mga hari, pangulo at prime ministers ng mga bansa. Bakit napakahirap para sa mga nagbabanal-banalang tagapagturo na tanggapin ang katotohanang ang Book of Revelation ay tungkol sa world geopolitics of the last days? Ito ang sagot. Daniel chapter 12 verse 10. Many will be purified, made spotless and refined, but the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand. Tagalogin ko, sapagkat wala sa mga masasamang tao ang bibigyan ng pagkakaunawa. Yan ang nasusulat ni Prophet Daniel. Ang alliance ng mga heads of states, kings, presidents, at mga prime ministers ng mga bansang wicked or masasama ay ang beast, kung saan sumakay ang harlot woman, ang mystery Babylon. Revelation chapter 17 verse 3.
Then the angel carried me away in the spirit into a wilderness. There I saw a woman sitting on a scarlet beast that was covered with blasphemous names and had 7 heads and 10 horns. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng woman or babae na nakasakay sa beast o hayop? Here is the point-by-point analysis. Point number 1, ang woman ay isang great city, isang sibilisasyon. Revelation chapter 17 verse 18. The woman you saw is the great city that rules over the kings of the earth. Point number 2, ang woman ay sumisimbolo sa Babylon. Revelation chapter 17 verse 4. The woman was dressed in purple and scarlet and was glittering with gold, precious stones, and pearls. She held a golden cup in her hand, filled with abominable things and the filth of her adulteries. Babylon the Great, the mother of prostitutes and of the abominations of the earth. Ang woman or great city na ito ay tinawag na Babylon the Great, meaning siya ang modern day revival ng Babylon. Mother of harlots, mother of prostitutes. Huwag po kayong malilito dahil sa Book of Revelation, ang great city na ito ay tinawag ding Egypt in terms of slavery at tinawag ding Sodom in terms of sexual immorality and fornication. Point number 3, drunk with the blood of the saints. Revelation chapter 17 verse 6. I saw that the woman was drunk with the blood of Alahaym's holy people, the blood of those who bore testimony to Yahawashai. Lango sa dugo ng mga banal na tao. Point number 4, sentro ng kalakaran ng mundo. Revelation chapter 17 verse 11 to 13. The merchants of the earth will weep and mourn over her because no one buys their cargoes anymore. Cargoes of gold, silver, precious stones. Verse 13, cargoes of cinnamon and spice, of incense, myrrh and frankincense, of wine and olive oil, of fine flour and wheat, cattle and sheep, horses and carriages, and human beings sold as slaves. Ayan, cargoes of human beings sold as slaves. Ang city na ito ay literally itinayo at the back of the slaves, kung kaya tinawag din itong Egypt sa ibang bahagi ng Book of Revelation. What happened? History speaks. Transatlantic slave trade. Sino ang mga slaves na ibinenta sa city na ito? Sino yung mga alipin na ibinenta sa city na ito? The tribe of Judah of Jacob's Israel. Yung mga dinukot yan mula sa Africa. Dapat napanood nyo ang Two Witnesses series at ang Rizal series para maunawaan ang detalye ng bahaging yan. Ngayon, magpatuloy tayo. Revelation chapter 18 verse 3. The kings of the earth committed adultery with her, and the merchants of the earth grew rich from her excessive luxuries. Ang woman or great city na ito ay sentro ng pandaigdigang kalakaran. Cargoes of gold, silver, precious stones. Para patunayan ko sa inyo, nasaan ba ang World Trade Center? Nasaan ang pinakamalaking stock exchange ng mundo kung saan nagpapayaman ang mga merchants? Andun sa great city. Point number 5. The kings committed adultery with her. Para maunawaan,
Nasaan ang United Nations kung saan pumupunta ang mga kings, presidents, and heads of state? Andun sa great city. Point number 6, luxury o karangyaan. Revelation chapter 18 verse 3, the kings of the earth committed adultery with her, and the merchants of the earth grew rich from her excessive luxuries. Yes, the finest things in life, the great city that never sleeps. Point number 7, breeding ground for every unclean spirit, dwelling of demons. Revelation chapter 18 verse 1 to 2. After this, I saw another angel coming down from heaven. He had great authority, and the earth was illuminated by his splendor. With a mighty voice, he shouted, "Fallen, fallen is Babylon the Great. She has become a dwelling for demons and a haunt for every impure spirit, a haunt for every unclean bird, a haunt for every unclean and detestable animal." Isa lang naman ang tinutukoy. Ang great city na ito ay parang yung ancient Babylon, kung saan nagmumula ang iba't ibang doktrina, immorality, and fornication. Patunayan natin na ito ay tahanan ng mga impure spirits and demons. Nasaan ang headquarters ng Church of Satan? Naririto sa great city. Kabilang din ito sa tinatawag na Sin City, the modern day Babylon. Point number 8. Magsisimula sa economy ang pagbagsak at pagkakawasak ng great city na ito. Revelation chapter 17 verse 11, 12, and 16. Verse 11, the merchants of the earth will weep and mourn over her, because no one buys their cargoes anymore. Cargoes of gold, silver, precious stones. Verse 16, the beast and the 10 horns you saw will hate the prostitute. They will bring her to ruin and leave her naked. They will eat her flesh and burn her with fire. Ayan, inilalarawan ang nakaambang na pagkakawasak ng great city. Magsisimula sa economic collapse. Iiyak ang mga merchants na nagtitrading sa kanya. Babagsak ang New York stock market. Babagsak ang kanyang World Trade Center. Hindi lang po ang physical building ang tinutukoy ko, kundi mismong ang kanilang trading platforms and banking systems. Babagsak ang US dollar sapagkat ito ay isang fiat money, isang perang papel na walang halaga dahil walang backup na gold. At dahil dyan, magagalit sa kanya ang mga hari sa mundo dahil apektado ang world economy at maraming bansa ang magugutom. Ulitin ko ang nasusulat. The beast and the 10 horns you saw will hate the prostitute. They will bring her to ruin and leave her naked. Huwag niyong kalimutan na ang 10 horns at ang beast mismo ay mga pinuno ng mga bansang Europa. At mismong sa loob ng US, hindi nalalayo na hangarin ng iba't ibang individual states na magdeklara ng kasarinlan bilang hiwalay na bansa. Kung dati-rati ang harlot woman or great city na ito ay glittering with gold and silver dahil nakatambak sa kanya ang yaman ng mga bansa, mababaliktad po yan. Babawiin ng mga bansa sa buong mundo ang kanilang mga gold deposits. The woman or great city will be stripped naked and in ruins. Ngayon, almost 2 years na ang nakaraan
Sinabi ko na kinakailangan ng ating bansa na mag-detach sa great city na ito sa lahat ng aspeto: world economy, politics, and religion. Nasusulat, Revelation chapter 18 verse 4. Then I heard another voice from heaven say, "Come out of her, my people, so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues, for her sins are piled up to heaven, and Alahayam has remembered her crimes." Lumabas kayo sa kanya, aking bayan, upang hindi kayo madamay sa kanyang mga kasalanan at mga kaparusahan. Malawak ang sinasabi na come out of her, my people. Hindi lang po yan tungkol sa usaping pagbabanal-banalan. Kasama po dyan ang economy, politics, and moral orientation. Sa aspetong pang-ekonomiya at finansyal, ano ang mabigat na kasalanan nitong great city? Basahin natin ang nasusulat. The silver is mine, and the gold is mine, declares Yahweh Almighty. Haggai chapter 2, verse 8. So, ano ang kasalanan ng great city na ito? Ano ang kasalanan ng woman na nakaupo sa hayop na may 7 ulo at 10 sungay? Simple lang, kinamkam niya ang ginto ng mga bansa upang makontrol ang world economy. Ang woman na ito na kumakatawan sa great city ang nagpapahirap sa mundo mula noon hanggang ngayon. Maraming buhay ng alipin ang kanyang inutang. Holy people sold as slaves, kasamang kinontrol ng beast at ng harlot woman ang heritage or ancestral gold of Ophir. Sa pamamagitan ng pagmanipula sa pandaigdigang ekonomiya gamit ang iba't ibang trading platforms and banking systems, tayo ay nananatiling alipin, slaves ng Babylon, the harlot woman. Kung pag-uusapan ang ginto, napakayaman ng ating bansa at ng Afrika, ngunit nananatili pa rin tayong mga alipin sapagkat kontrolado nila ang buong sistema. Ang sino mang bansa na hindi magpapasakop sa beast system, maging sa aspetong pang-ekonomiya, moral at spiritual, yes, kasama ang relihiyon, ay papatawan nila ng economic sanctions. Hindi makakapag-import at export ng mga produkto. The nation cannot buy nor sell not unless they accept the mark of the beast. Kung wala kayong idea sa pandaigdigang kalakaran, hindi nyo makikita at mauunawaan kung paanong natutupad ang marking of the beast na nagsimula sa aspetong pang-ekonomiya on the geopolitical level. Mula sa national level, yan ay mag-graduate pababa sa grassroots hanggang sa ating mga sari-sari stores. Ang aspetong pang-ekonomiya ng Mark of the Beast na kinakaharap ng ating bansa ay maiiwasan lamang kung tayo ay kakala sa Babylonian economic system at huhugpong sa golden tube ng 2 witnesses na pumoprotekta sa Shemites territory. Ang 2 witnesses na sinisimbolo din ng 2 olive tree ay pinagmumulan ng golden oil na magpapaningas sa golden lampstand na sumisimbolo sa ating mga Hebreo. Nailahad ko na po ang tungkol sa topic na yan. Magdadalawang taon na ang nakaraan. Panoorin nyo ang 2 Witnesses series para maunawaan ang bagay na yan. Ito ang masayang balita. Magdadalawang taon na ang nakalipas nang sinabi ko ang paghuhugpong natin sa golden tube ng 2 witnesses. And now, natutupad na. So, what events are we expecting to happen in the very near future? Pakinggan nyo itong mabuti. The global debt facility will collapse. Federal Reserve will crash down. Ang fiat money ay mawawala ng halaga. Yes,
mawawala ng halaga ang dolyar ng mga kano. Bakit? Sapagkat papalit ang isang uri ng kalakaran kung saan ang makakasali lamang ay mga bansa na ang currency ay may kaukulang gold backup. Matutuloy na ang naudlot na Asian dollar noon. Yan ang labis na kinatatakutan ng beast government. Asahan natin ang iba't ibang multi-sectoral propaganda kung saan gagamitin ang religion upang makakuha ng suporta. Sa puntong yan, magsisimulang ipatupad ng beast government ang marka hanggang sa mga individual na tao. Ang magpapatupad niyan ay ang second beast na binabanggit sa Revelation 13. Dito magkakaroon ng head-on collision, matinding banggaan ng mga Gentile religions versus Hebrew heritage, mga sekta versus Ophirian heritage. Ito ang masasabi ko sa inyo, mga pinuno ng mga sekta. Alam ko, nakatutok kayo sa advocacy na sinimulan namin. Listen carefully. You do not understand what is going on because you are intoxicated with the concoction of doctrines and propaganda. Do not underestimate the spirit na nagpapagalaw sa Ophirian heritage. It is the same spirit na nasa likod ng pakikipaglaban ni Joshua sa Old Testament. What has been will be again. What has been done will be done again. Nothing has changed under the sun. Ecclesiastes chapter 1 verse 9. Bilang pansamantalang pagtatapos ng videong ito, muli kong babalikan ang isinulat ni Prophet Daniel tungkol sa mga beasts. Daniel chapter 12 verse 4. But you, Daniel, roll up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge. Kung ang instruction kay Daniel ay i-seal ang words, kabaliktaran nun ang instruction kay John. Revelation chapter 22 verse 10. Then he told me, do not seal the words of the prophecy of this scroll, because the time is near. Magdadalawang taon na ang nakalipas mula nang sinimulan kong ilahad ang mga salita, ang mga bagay-bagay na selyado sa panahon ni Daniel. Marami sa inyo ang nakakapansin na sobrang kakaiba ang inihayag ko. Mula pa sa creation series hanggang dito sa mga prophecies. Yan ay dahil marami sa mga information ay nakalink sa mga sealed words of the prophets. Abangan nyo ang pagpapatuloy kung saan ilalahad ko na ang totoong mark of the beast sa susunod na video. Para sa mga bagong baptized, welcome to the covenant. Sa mga new subscribers, panoorin nyo ang The Guide para alam nyo ang tamang sunod-sunod ng mga videos. Nasa ibaba lang po nitong video ang mga link. Hanggang sa muli, be blessed. Shalom. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At kung meron po kayong natutuhan, please share the link. At kung may mga katanungan na nais malaman, please contact ang link na sa ibaba ng video ito. Maraming pong salamat sa muli. Umayo po tayo ng may kapayapaan.